Ngayong araw nga guys, pagkatapos ng trabaho, dumiretso muna ako dito sa may convenience store sa may Family Mart para bumili nitong kanang juice na may amats. Kasi nag-aya si Senpai na bago siya umuwi ng Pinas, mag-food trip muna daw kami sa bahay niya kasi nagluto siya ng igado o higado. Kaya tara, samahan mo ako. Ohayo gozaimasu, panibagong araw nga ulit guys at panibagong pasok sa trabaho. At pagkagising ko nga guys, pagkatapos mag-asikaso, diretso na ako nag-init nitong tubig. Kapag ganito nga guys may pasok sa trabaho, sinasabay-sabay ko na yung paggawa habang nag-iinit ng tubig para makapagtimpla ng kape. Diretso naman ako niyan magluluto ng ulam pambaon sa trabaho. Pero kadalasan ngang routine ko dito sa Japan guys, bilang solong pamumuhay dito, kadalasan gabi pa lang nagluluto na ako ng ulam. Minsan nga, stock ko na yun pang ulam ng 2 hanggang 3 araw. Ganun nga talaga guys yung buhay dito. Kailangan mong isurvive yung pang araw-araw kasi ikaw lang naman yung mag-aasikaso sa sarili mo. Ngayong araw nga guys, pinag-isipan ko pa kung anong uulamin ko. Buti na nga lang guys at may nakita pa ako ditong fried chicken na mukhang chicken nuggets, you know. At habang naghihintay nga guys na uminit yung kawali at mantika, diretso ko na nga rin pala guys hinanda yung almusal ko ngayon. Kung napanood nyo nga guys yung vlog ko kahapon, nakapagluto ako ng langganisa. Yung tira nun, yun na lang yung uulamin ko ngayong almusal. At sakto pang almusal kasi may tira pa naman ng sinangag. Di naman kasi tayo guys mayaman para magtapon ng pagkain na hindi pa naman sira. Diretso na nga rin pala ako guys nagtimpla nitong kape. At dun nga guys sa una kong vlog, maraming nagtanong kung bakit daw marami yung nalagay kong asukal. Sabi niya daw kasi hindi ako sweet. Baka ito na yung paraan para maging sweet ako. You know. Bawasan ko na nga lang ngayon guys ng asukal kasi baka sa kakapanood nyo sa akin kayo pa yung maging diabetic. At nung mainit na nga guys yung mantika, kinuha ko na rin tong pakpak chicken. Pakpak chicken yata yung tawag dito. Dito kasi guys, nag-i-stock din ako ng mga gandong pagkain. Yung mabilisang luto lang. Kasi guys may mga pagkakataon din na minsan gusto ko lang din yung mabilisang luto lang. At habang naghihintay nga maprito guys yung chicken, sinabay ko na nga rin guys yung pagkain ko ng almusal at pag-inom nitong mainit pang kape. Kapag natsyempohan nga lang din kasi guys na gantong pagkakataon, limitado lang yung oras ko. Kailangan lang bilisan kasi baka malate pa ako sa pagpasok sa trabaho. Kaya isa sa natutunan ko guys dito sa Japan yung time management talaga. Fast forward, pagkatapos ko nga guys mag-asikaso, diretso na ako agad gumayak papunta sa trabaho. Isang maghapon na naman nga guys ulit na trabaho dito sa Japan. Nakakatuwa nga guys kasi kanina habang nasa trabaho ako, sa loob ng truck ay may 3 akong bibing nakita. OT na naman nga kami guys kanina pero mabilisan lang naman kasi linis na lang din yung ginawa namin. Pagkatapos kasi guys na maghapong trabaho namin dito, bago magsiuwian, kailangan imap yung sahig. Minsan kasi may mga nalalaglag na grasa at oil. Kailangan linisan para bukas dire-diretso na yung trabaho. At kanina nga guys pa-out na ako. Sakto at nagchat si Senpai. Nagtanong kung kumain na ako. Syempre ang sagot ko hindi pa. Nagluto daw kasi siya ngayon guys ng igado. Kung gusto ko daw, punta na lang daw ako sa bahay niya at doon na lang maghapunan. Dumaan na nga rin muna pala ako guys dito sa may convenience store sa may Family Mart. Bumili na nga rin ako guys nitong juice na may amats para may dala lang din ako pagpunta doon sa kanya. Fast forward, andito na nga ako guys ngayon sa apartment ni Senpai. Medyo malayo nga to guys apartment ko pero okay lang. Bawal daw kasing tanggihan yung grasya, you know. At nung nasa tapat na nga ako guys ng pinto niya, diretso na agad ako nag-doorbell. Labas pa lang kasi guys naamoy ko na yung igado. Biglang natuwa yung mga alaga ko dito sa tiyan, you know. At pagpasok ko nga guys ay sakto kasi nakahanda na daw yung kakainin namin. Hindi ko na nga guys naabutan kung paano niya to niluto. Sayang, gusto ko pa naman malaman kung paano to gawin. Doon kasi sa amin sa Bicol, kapag may handaan, hindi talaga nawawala yung igado. Sabi nga sa akin ni Senpai na konti lang daw yung nailagay niyang lamang loob kasi wala na siyang stock. Sabi ko nga din sa kanya ay okay lang kasi kahit patatas ay kaya kong ulamin, you know. At habang kumakain nga kami, diretso na rin kami nagkwentuhan. Naghihintay na lang kasi to guys si Senpai ng plane ticket pa uwi ng Pinas. Hindi na rin kasi siya guys nag-extend ng contract niya dito sa Japan. Kung napanood nyo nga guys yung vlog ko nung una, yung huling araw niya sa trabaho, 7 taon na nga rin siya guys dito sa Japan nagtatrabaho at ngayon ay pinili niya na rin ang mag for good sa Pinas. Abangan ko na nga lang daw guys yung mga susunod na mangyayari sa next chapter ng buhay niya, you know. Yun lang, hanggang dito na lang. Huwag ka ulit mawawala bukas. Maraming salamat ulit sa iyong ilang minuto.